Sinamantala naman ng ilang OFW ang holiday break para makauwi at makasama ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas ngayong nalalapit na Kapaskuhan. At live mula sa NAIA sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Naku Mon, gaano ba kasabik ang mga Pilipino na nakita mo dyan na naghihintay ng kanilang mga mahal sa buhay na OFW? Yes, Ruth, halos mapuno nga itong arrival area ng NAIA Terminal 3 ng mga nag-aabang na kaanak na mga kababayan nating nag-uuwian galing sa ibang bansa 2 araw bago ang mismong Pasko. Kaliwat ka ng yakap at mainit na halik ang salubong sa mga balikbayan. Ito ang madamdamin pero masayang eksena ngayon dito sa NAIA Terminal 3. Ang ilang nag-aabang may kanya-kanyang bitbit pa nga ng bulaklak para sa kanilang kaanak na ilang taon nilang hindi rin nakasama. Habang matyaga naman naghintay sa sahigang iba, makita lang ang pagdating ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa tala ng Manila International Airport Authority, umaabot na sa halos 170,000 ang mga biyaherong dumaraan sa 3 terminal ng NAIA araw-araw mula nitong Sabado. Sa tansya nila, posibleng umabot ng 2.5 million ang kabuuang bilang ng mga pasahero ngayong Christmas o holiday rush. Dahil dito, nagdagdag din ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ng mga bagong electronic immigration gates at self-check-in kiosk para mas mapaikli ang pila ng mga pasahero pagkalampas ng check-in counters. Naka-heightened alert na rin ang lahat ng paliparan sa buong bansa, base na rin sa utos ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa NAIA terminals, may mga nakapwestong malasakit at police assistance desk para sa mga mangangailangan ng tulong, habang patuloy naman ang pag-iikot sa terminal ng mga security forces para mapanatili ang kaayusan sa paliparan. Habang hinihikayat naman nila ang mga biyahero galing sa terminal na huwag tangkilikin yung mga kolorom na sasakyan at nangungontratang taxi. May mga accredited vehicle services daw sa airport na pwedeng i-avail ng ating mga kababayan. Ruth, paulit-ulit din na paalala ng mga otoridad dito para naman sa mga babiyahe pa lang. Una, siguruhin maglaan daw ng 3 hanggang 4 na oras bago ang mismong biyahe para sa inaasahan kang bigat ng daloy ng traffic. Pangalawa, siguraduhin na susunod daw yung tamang bigat ng mga bagahe. Habang pangatlo, iwasan at wag na wag magbibiro patungkol sa bomba, lalo't may nasampulan lamang nitong Sabado kung saan na-offload ang naturang nagbirong pasahero. Balik sa iyo, Ruth. Ako, salamat sa mga paalala na yan. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.